Kayo yung hinihingi mo. Okay na kayo. Ayun. Bakit tumantong sa gano'n na nagkakagulo-gulo kayo? Nagkaaway kayo? Nung una pa naman kuya, masakit na siya manalita na pagbibintangan ako magnanakaw. Yung pagkalit ako, minumura ko araw-araw. Magnanakaw, minumura ko. Wala akong peace of mind dito. Anong batayan niya, basihan, ba't sinabi magnanakaw ka? Yung mga bawas namin na kuya, yari, nagbawas ako sa Gcash. Ibibigay ko sa kanya yung tapos bibigay ko yung bintada. Tumuli na ha. Tumuli. Ibibigay ko ito pagbawas sa bahay na Rizal. So ayan, mga kababayan ko, dito naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paka-subscribe, like, share, and comment. Sa lalo-lalo na sa mga hinahangan ko charity vlogger na mga viewers. Katulad ni Kalinga Prab, Kuya Bal, Ate Edna, Ate Jack, shout out. Kay Pugumbuyero, kay Krishna. Mga Krismo fanatic dyan. Mga Kalingap supporter, mga Kalingap viewers. Lalo-lalo yung mga tagahanga ni Beyonce. Okay? Mga viewers ni Dr. Love, viewers ni Kiabal, Katekram, Kabisnes, at saka Papalis TV, Japper Sniper, Daddy Frankie, at Miss Ivana Lawe at Senator Rapi Tulfo. Mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW dyan, saan makipag naman doon na ron, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. At no skip ad, okay? Maglalambing lang po ako sa inyo. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Malaking bagay na po yan. Utang na loob ko po sa inyo yan. Okay? Ito, meron akong comment, reaction sa video. Dito sa isang Kalingap partner, mga viewers ko. Itutukoy kong Kalingap partner ay itong si Dr. Love, mga viewers ko. Kasi may napanood akong video upload na itong si Dr. Love ay pinapaalis siya doon sa bahay niyang tinitirahan na ipinagawang pinagawang bahay o bahay, gano'n. At ang ganda ito, katabi ito ng bahay ni Beyonce. Mga viewers ko. Alam niyo mga viewers ko, ngayon ko lang nalaman, ito palang bahay na to na titira ni Dr. Love ay hindi pala sa kanya, mga viewers ko. Hindi sa kanya, pati yung lupa, hindi sa kanya, mga viewers. So, nakakabigla para sa akin bilang tagahanga ng Kalingap at bilang taga-subaybay ni Dr. Love ay nakakabigla. Hindi pala sa kanya. At iiwanan daw niya ito, yung bahay na ito, dahil pinapaalis siya nung may-ari. Alam niyo mga viewers ko, nung nag-uumpisa pa lang ipagawa yung bahay ni Beyonce, nakikita ko na yung bakanting lote sa likod ng bahay ni Beyonce. Na may lote roon. Eh yung pala, ay hindi pala sa kanya. Tapos, pag nagbablog sila Kuya Bal, sila Kalinga Prab, sinuturo, kasi kasalukuyan yung bahay na yon, yung tinitira ni Dr. Love, ay ipinapagawa kasalukuyan that time. So, tinuturo, bahay Dr. Love daw yun. Na, ang akala natin mga viewers, ay sa kanya. Ay yung pala, hindi pala sa kanya. At tinirahan nga niya. Nakakala din natin, sa kanya. Ay yung pala, hindi sa kanya. O, di ba nakakalungkot? Mga viewers. Nakakalungkot na hindi pala sa kanyang bahay na yon. Nakakala natin ay naipatayo niya yung bahay na yon sa pamamagitan ng kanyang pagbablog. So, sa misalita, nakapundar na siya ng bahay sa tabi pa ni Beyonce. Up and down itong bahay nito, mga viewers, up and down to. Na tinitirahan ni Dr. Love. Na hindi natin akalain, hindi pala sa kanya yun. Meron palang nagpatayo doon o pinatayo lang na siya yung inatasan na mag-monitor doon sa bahay na yon. Na siya yung inatasan. Pero hindi pala niya
pera yung ipinagawa doon. Maaari meron siyang ambag doon, pero hindi pala sa kanya lahat yon. Eh yun pala, ipinagawa pala ng isang tao na magandang loob sa kanya, ay naipatayo nga yung bahay na yon. Unang-una yung lupa, hindi sa kanya. Tapos tinayuan niya ng bahay. Ah, di ba? Ito kumuha ko ng video clip doon sa upload video ng pag-uusap ni Dr. Love at saka ni Kuya Bal, mga viewers ko. Para lang ako magkaroon ng motivation sa aking comment, reaction sa video doon patungkol dito kay Dr. Love sa bahay niyang tinitirahan ngayon sa kasalukuyan. Kumuha ko ng video clip, mga viewers ko. Panoorin natin. Kayo nang humusga. Siguro naman, di magagalit sa akin si Kuya Bal. Naiksi lang naman to. Video clip lang naman to. Kumuha ko. Ito, kumuha ko ng video clip, mga viewers ko. Panoorin natin. Kayo nang humusga ko ano masasabi nyo. Shoutout ulit sa mga viewers. Lalo na yung mga kalingap. Please subscribe lang po. Ito, panoorin natin. Bahay nito. Ibalik niya lahat ang pagod at effort at pagod ko. Yun lang hinihingi ko. Mga kalating milyon. Sobra. Sobra. Yung pala natin na lang. Ilang buwan na yung ganitsin. Ilang buwan dito. 6 months to. Yan, 5 months. Paano kung hindi niya may bigay yung kalating milyon? Hindi ko alam. Anong gusto niya? Pero alis ako rito. Pero ang bahay nito sa pag-alis ko mabubulok. Walang pwedeng tumira. Walang pwedeng tumira dahil ang nakapangalan dito sa real property tax, ako. Pero pagka binigay yung hinihingi mo, Hindi ko yung gusto niya. okay na kayo. Ayun. Hmm. Bakit tumantong sa gano'n na nagkakagulo-gulo kayo? Nagkaaway kayo? Nung una pa naman kuya, masakit na siya manalita na pagbibintangan ako magnanakaw. Kung galit ako, minumura ako araw-araw. Magnanakaw, minumura ko. Wala akong peace of mind dito. Anong batayan niya, basihan, ba't sinabi magnanakaw ka? Yung mga bawas namin na kuya, yari, nagbawas ako sa Gcash. Ibibigay ko sa kanya yung tapos bibigay ko yung kwitada, tumuli na ha. Tumuli. Ibibigay ko ito, pagbawas sa bahay na rin sa'yo. Pag nagpasa ako, nagbayad ako Gcash. Bawas, ilalagay ko rin yung bawas. Pinagbibigtangan ako, nanakawan ko siya ng pera. Yung pera niya, eksakto, nasa sunod-sunod yan. Sinisiraan ka pala niyan. Hindi paninira niya sa akin. Grabe, kung sa punta man kami sa hindi maganda kuya, bakit labang ko sa kanya? Dahil ang lahat ng text niya sa akin kuya na paninira at pagmumura at pag-tweet at pag-ano na magnanakaw ako, nasa akin. Hindi ko siya nire-record. Nakasave lahat yun. Nakasave ko. Lahat. So ang tanging solusyon lang para kayo ay magkaayos, bayaran ka niya. Ay, ako. Kasi sumira siya sa usapan. Ang pinakamatindi nito kuya, nung mga bandang October, kinuha na nito na pumunta rito yung assessor's office ng Basol. Sabi ng assessor's office ng Basol, hindi ito yung pangalan sa mga tao na rito. Kasi kailangan yung mga tao nandito siyang nakapangalan. Yun. Okay naman siya nung una. Nagtataka ako itong batang February. Ginigipit na niya ako at palitan ko rin yung pangalan. Okay. Ginigipit na niya ako. Ibig sabihin nagdududa siya sa'yo. Nagtutuda. Ayun. Pero hindi ko naman pwedeng kasi yan ay nasa record na ng assessor's office na nakapangalan sa akin. Ngayon, nalaman ko kuya, meron siya vested interest. Gusto na niya akong palisin. Duda, parang narinig ko sa mga bigating sponsor na nakwento sa akin, kay Mrs. Love, na ang bahay nito, ibigay daw niya kay Beyonce. Bakit daw? Hindi ko alam. Kaya siguro minamadali na niya akong palisin. Siya ba ay binata may asawa? May asawa ko kuya. Hindi ko alam may asawa o ano. Basta, hindi ko alam kung ano. Narinig mo lang na itong bahay na ito ay ibibigay kay Beyonce? Abay, napakaswerte naman ni Beyonce. Napakaswerte naman kung ibibigay niya. Baka may kondisyon. Hindi ko alam kuya. Ay, mahirap na kasi mag-speculate. Mahirap magpinta kung gano'n eh. Pero hindi ko alam kung bakit niya gagawin yun. Minamadali niya kung palayasin sa kabila na naging usapan namin sa verbal na hati kami. Pero ang tanong, kaya si Beyonce na napaskan niya ito? Ay, hindi ko alam kuya.
Sa tingin ko, hindi papayag yun. Hindi naman siguro kapayag dahil siyempre May bahay na yun. may bahay na si Bianchi, maganda bahay. Pinaganda ko pa yung kwarto. Pinaganda ko pa yung kwarto. Ang bihira. Yun ang narinig ko na ang palabasin niya talaga. Ang parang palayasin na ako dahil parang baka ibigay na nga kay Bianchi yung bahay na ito. So ayun, di ba? Napakinggan natin ang usapan ni Kuya Bal at saka ni Dr. Love. Anong lesson dito na makuha natin, na nakukuha natin, mga viewers? Unang-una, hindi sa kanya yung lupa. Di ba? Pangalawa, yung bahay, hindi pala sa kanya. Kasi bakit kung sa kanya, ba't siya paaalisin? So mayroon nagmamay-ari dito sa lupa na to, sa bahay na to. O di ba? Sa lupa't bahay na to, may nagmamay-ari. Ba't ka paaalisin kung sa iyo yun? Yan ang katanungan dyan, mga viewers ko, di ba? Ayaw kay doon sa napanood natin na malaki ang nagastos ni Dr. Love dito, naiambag niya. Sa pagbumotor, ay wala sa kanyang bayad ang nagpagawa nito. Nagpapadala ng pera para ipagawa doon sa bahay. Tapos, ayon kay Dr. Love, meron din siya naiambag doon sa pagpapagawa ng bahay. So, doble-doble yung dagok kay Dr. Love dito, mga viewers ko. Ito ang aral dito. Na magpapagawa ka ng bahay ay hindi pala sa'yo. Tapos, hindi ka humingi man lang ng ng sahod. Dapat may sahod ka dyan eh. At hindi pala sa'yo yan. Dapat, tawag dito yung humingi ka sana ng sahod bawat araw bilang isang masabi natin, foreman. Di ba? Kasi lalabas kang foreman doon eh. Ikaw yung tagabantay ng mga ng mga workers eh, na gumagawa doon sa bahay eh. Ikaw nagmo-monitor doon eh. Di ba? Ikaw nagmo-monitor doon. Ang masaklap nito, mga viewers, pinagbibitang pa siya magnanakaw. Di umano. Sabi ni Dr. Love. Tapos sabi niya, akala charity. Ba't ganun? Pinapalis na siya. Di ba? Tapos, ang masaklap nito, mga viewers ko, yung bahay, pinapalis na siya doon, ay ibibigay daw di umano kay Bianchi. Na ito si Bianchi ay kanyang na-scout at tinulungan ni Kalinga Prab at ng mga sponsor para magkaroon ng bahay. Di ba, mga viewers ko? Iyan ang napakasaklap doon, mga viewers. Comment lang kayo kung ano masabi nyo, ang aral na makakukuha dito. Ba't ka magpapagawa ng bahay na hindi man pala sa'yo? Tapos, okay lang sana. Wala problema yon. Magpagawa ka ng bahay. Total, di naman sa'yo, pati lupa, pati bahay, o hindi pala sa'yo yung bahay. Dapat humingi ka ng sahod mo. Bakit? Yun lang ba yung mo na naipagawa na napag-utusan ka na ipagawa tayo yung bahay, yung lupa, patayo mo ng bahay, ako papadala sa'yo ng pera na para may tayo mo yung bahay, tapos wala kang sahod? Ano ka, hilo? O, di ba? Dahil nakakala siguro Dr. Love, pag pinatay yung bahay na yon, ay doon siya natitira. At tinira naman niya, in fairness naman. Tinira na pagkatapos. Ang masaklap nito, pinapalit na siya. Yun ang masaklap doon eh. Tapos humihingi siya ngayon ng sahod o kabayaran na mahigit kalahating milyon. Dahil meron siya nagagastos daw, di umano, mahigit 300,000 na mahigit. O, plus yung pagbabantay niya sa papagawa ng bahay. Dapat lang naman, humingi ka doon. Ngayon, kung dahil pinapalit na siya, sabi niya, aalis siya. Bakit hindi? Aalis siya. May pinapakita siya mga resibo na yung siya nagbabayad ng tax. Di umano. Tapos, dahil nga
rehistrado na siya doon, kumuha rin siya ng sidula para may patay yung bahay. Di ba? Pero bakit siya pumayag na magpatayo ng bahay doon tapos wala siyang sahod? Kaya tumingi siya ng sahod. At wag dapat din niya na-expect. Pumasok sana sa isipan niya na hindi lahat ng oras o ng panahon ay doon patitirahin. Ay katulad yan, binabawi na. Hindi pala sa kanya bahay yan. Nangakala natin mga viewers ko, ay kanya, pundar niya sa kanyang pagbablog. Kasi vlogger to si Dr. Love at mataas yung mga views niya that time. Di ba? Ipinagawa nga yung bahay ay di nga binablog. Totoo naman yan. Di man natin napanood na binablog ni Dr. Love yung bahay? Hindi naman. At nagbablog si Dr. Love patungkol kay Biancy, nagla-live siya. Yun lang. Di ba? Pero yung i-monitor mo yung bahay, i-vlog mo yung bahay, kaloob-looban ng bahay, walang ganun eh. Hindi katulad kay Biancy, no, yung pinapagawa, pinapakita ni Kalinga Prab, ito na yung banyo, ito yung kwarto nila, ilang kwarto, ito up and down, mga ganun, di ba? Pero yung bahay ni Titiran Dr. Love ngayon, nakakala natin sa kanya, ay hindi na i-vlog yun. Ayun pala, hindi pala sa kanya. Meron pala nag-utos sa kanya na magpatayo ng bahay at pera ng tao na yon na nag-utos sa kanya para may patay yung bahay. Tapos meron pang isa, yung katabi, yung Rexel daw yun. Yung pinapagawa kasalukuyan ngayon. Nakakita natin, mga viewers ko. Katabi ng bahay din ni Biancy. Ipinapatayo. Nagpapatayo din yung tao na yun na nag-utos kay Dr. Love. Na nagpatayo din nagpatayo ng bahay na kanyang tinitirahan ngayon. O, di ba? Tapos hindi siya humihingi ng sahod. Dapat pumasok sana ka doon, isip ni Dr. Love, hindi sana niya in-expect na kanya yun o angkinin niya yun, masabi natin. Dahil meron pala may-ari, meron pala gumagastos doon sa pagpapatay ng bahay. Kung mayroon man siya naiambag, dapat lang kunin niya. Kunin niya doon sa tao. O, di ba? Kunin niya. At kung kailangan, kung hindi bibigay, pwede niyang kasuhan. Di ba? Pwede niyang kasuhan. Pagtutusin. Humingi siya ng danyos. Humingi siya ng sahod niya. Yung pagmumonitor lang. Hindi basta-basta ka. Kasi yung tao nagpapagawa ng bahay, wala roon. So may magmumonitor dapat. Kasi kung pababayaan mo yung mga workers lang, yung pagkuha mo pa lang ng tao, ng contractor doon, sa paggawa ng bahay, ay malaking bagay na yun. Kung tutusin. Yung pagkuha mo pa lang. Tapos yung tao nagpapagawa ng bahay, ay wala. Papadala lang siya na para may tayo yung bahay. Di ba? Nasaan yung pagod ni Dr. Love doon? Hindi siya binabayaran. Wala naman daw binibigay sa kanya. Tapos ang masaklap nito mga viewers ko, pinagbibintangan pa siya di umano na magnanakaw. O, di ba? Ang saklap no mga viewers ko. Parang sinapak si Dr. Love sa kanan, pinalo pa sa kaliwa. Parang gano'n nangyari. Ang sakit nun. Di ba? Ngayon lang natin nalaman, hindi pala sa kanya bahay yun. Nakakala natin, sa kanya. Meron pala may-ari nun. At tira-tira lang siya, lumalabas ng gano'n. Nung matapos yung bahay, tira-tira siya at yung kanyang pamilya. Yung pala, hindi pala sa kanya yun, mga viewers ko. Ang lupit, no? Masakit talaga yun. Aral na ito kay Dr. Love. Na sana sa susunod, kung may magtitiwala sa iyong tao, dapat humingi siya ng sahod. Halimbawa, Dr. Love, may ipapagawa kong magkano ka ng lupa na mabibili ko, tatayuan natin ng bahay. Tatayuan natin Di ba? Pero huwag mong i-expect na sa yun. Tatayuan natin, ibig sabihin, kasi nag-uusap na kayo verbally, tatayuan natin ng bahay. Siguro ganun pag-usapan nun Tatayuan natin ng bahay. Pag sinabing natin, hindi lang si Dr. Love may-ari. Pati yung nagpapagawa. Yung gumastos. At nagpagawa doon. Di ba ganun yun? Maaari, ganun nangyari dyan usapan Ang masaklap, inassume ni Dr. Love na
regalo sa kanya. O, pinatayo ng bahay para sa kanya. O, di ba? Ganun, parang ganun eh. Parang ganun kasi siya tumira eh. Nakakala naman natin talaga sa kanya. Di ba ganun yun mga viewers ko? Lesson learned na to eh. Aral to ka Dr. Love. Sayang. Sayang yung sakripisyo ginawa niya. Sayang yung paghihirap niya. Ang lahat na yon ay nawala. Ah, di ba? Kahit sabihin pa natin eh, siya nagbabayad ng realty tax, singilin mo doon sa may-ari ng bahay. Bawiin mo yung mga binayad mo. Binayad niya. Oo, binayad mo, bawiin mo sa kanya. Tapos yung serbisyo na ginawa mo pag monitor kasi lumalabas sa foreman ka, singilin mo rin sa kanya yun. Kasi wala raw siya nakukuha ng singkunduling eh. Nag-abuno pa nga siya eh, ng 300,000. Ah, di ba gano'n yun? Singilin niya ron. Tama yun na kung pinapalis ka, tama yung umalis ka. Pero, singilin mo siya doon sa daños perwisyo na ginawa mo habang pinatayo yung bahay na yun. Kasi kung pababayaan mo lang yung mga workers gumawa yun, hindi matatapos agad-agad yun. O, di ba? Hindi matatapos agad-agad yun. O sino pagkakatiwala yung papadala ng pera? Eh, ikaw ang kausap. Ang masaklap nito, verbal lang eh. Verbal. Kaya, malungkot ang sitwasyon, Dr. Lab. Shoutout sa'yo, Dr. Lab, ha? Talagang, ibigay mo sa kanya yan. Tama. Pero kung may papatira sa ibang tao dyan, tama yung sabi mo, walang matitira dito. Mabubulok ng bahay na to. Tama lang yan. Dahil kung hindi ibibigay sa iyo yung pagod at hirap mo doon, lalo-lalo, sabihin natin yung sahod, magbilangan kayo, pati yung inabuno mo, eh, talagang mabubulok talaga yung bahay na yan. At walang titira. Okay? Yan lang sa akin mga viewers ko. Sana gusto niya akong comment, reaction sa video patungkol doon sa bahay, Dr. Lam. Nang akala natin sa kanya. Hindi pala sa kanya yun. Okay? Yan lang. Ngayon ko lang talalaman mga viewers ko. Kung di ko pa napanood yung upload video ni Kuya Bal at yung ibang mga reactor, hindi natin malalaman na hindi pala sa kanya yung bahay. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalay po tayo ng pumay kapal. Shoutout tayo kay Kuya Bal, Ate Edna, Ate Jack, Kalinga Prab, kay Dr. Lab, kay Pugo Bihera, at kay Krishna. Shoutout sa inyo. Lalo ng mga Chris fanatic yan, mga viewers. Shoutout sa inyo. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalay po tayo ng pumay kapal.